Magandang oras sa inyong lahat. Narito na ang karugtong at ang huling parte ng ating kwento. Faithful Heart, the finale. Tuwing hapon ay dinadalaw ni Jace at Dave ang anak ng dalaga. Paalis na sila ng Memorial Park nang nakasalubong nila si Ralph. Anong ginagawa mo rito? Pabalang na tanong ni Jace sa dating nobyo. Dadalawin ang anak ko. At sinadya kong magpunta rito dahil alam kong dito lang ako magkakaroon ng pagkakataon na makausap ka. Lagi akong naghihintay sa hindi kalayuan sa kondo ninyo. Sagot ni Ralph. Ha? Wala na tayong dapat pag-usapan. Tapos na ang lahat sa atin. Wika ni Jace. Patawarin mo na ako, Jace. Hindi ko na uulitin. Pangako, pagkakasalan na kita. Bumalik ka lang sa akin. Magsisimula tayong muli. Mahal mo naman ako, di ba? Saad ni Ralph. Magsimula kang mag-isa. Kapag naibalik mo ang buhay ng anak ko, mapapatawad kita. At babalikan. Seryosong sagot ni Jace. Jace, mahal na mahal kita. Turan ulit nito. Pwes, ako, matagal na kitang hindi mahal. Simula noong tinalikuran mo ako, kami nang pinagbubuntis ko. Nawala na ang pagtingin at pagmamahal ko sa iyo. Taas noon na wika ni Jace. Akin ka lang. Kukunin kita sa kahit anong paraan. Tiimbagang banta ng lalaki. Subukan mong guluhin ang buhay namin. Makikita mo ang hinahanap mo. Kung ako sa'yo, lumayo ka na. At huwag gagawa ng gulo. Baka nakakalimutan mo na malaki ang kasalanan mo. Maaari kitang kasuhan ng patong-patong. Magsisimula ako ng bagong buhay. Pero hindi sa piling mo. Kundi sa piling ng lalaking mahal ko. Patuloy ni Jace. Niyakap ni Ralph ang dalaga. Pero kaagad inilayo ni Dave si Jace. Masakit, di ba? Kahit ano pang gawin mo, hindi ko na siya ibibigay sa'yo. Wika ni Dave at niyakap ang dalaga. Gagawin ko ang lahat. Hindi pa rin nagpapatalo si Ralph. Isang maling hagbang mo lang, Ralph. Sisiguraduhin kong may kalalagyan ka. Banta ni Dave. Pagkatapos ay inakay na niya si Jace palayo. Wala namang magawa si Ralph. Kahit gusto nitong gawin ang planong nabuo sa isip, ay hindi nito magawa. Dahil alam nitong hindi nagbibiro si Dave at Jace. Parehong kilala at respetado ang pamilya ng dalawa. At abogado ang panganay na kapatid ng dalaga. Kapag okay na ang sugat mo, babalik ka ulit sa pag-aaral. Saad ni Dave kay Jace nang nasa kotse na sila. Iyan din ang plano ko. Mahihintay mo ba akong makatapos? Sagot ng dalaga. Oo naman, nahintay nga kita ng maraming taon. Iyon ba namang 2 taon lang ang hindi? Sagot ni Dave. Basta sa kondo mo ako titira. Tapos, ihatid at sundo mo ako lagi. Baka kasi mabaling ka sa iba. Seryosong sabi ng dalaga. Matagal na sanang nangyari yan. Kaso, ikaw lang ang love ko eh. Seryosong turan ni Dave. Talaga? Love rin naman kita eh. Nakangiting sagot ni Jace. Itatabi ko na ba tong kotse? Biro ni Dave. Hoy, hindi pa pwede. Magtiis ka muna. Natatawang wika ni Jace. Sige na nga, babawi na lang kapag pwede na. Saad ni Dave sabay kindat. Kinurot ni Jace ang pisngi ng binata. At saka ipinilig ang kanyang ulo sa balikat nito. Dumaan sila sa kondo ng dalaga kung saan naroon ang mga magulang nito. Iha, sure ka bang ayaw mong sumama muna sa amin sa hasyenda? Tanong ni Doña Isabel. Mami, Daddy, babalik po ako sa pag-aaral. At saka, aalagaan naman ako ni Dave. Nakakuha na kami ng makakasama sa bahay na lilipatan namin. Ayoko na pong mawalay sa kanya. Seryosong sagot ni Jace.
Sige, pero mag-iingat ka pa rin ha. Alam mo namang tarantado yung si Ralph. Saad ni Don Joseph. Daddy, salamat po pala. Huwag mo pong isipin na pinagpalit ko na naman kayo. Matagal na panahon din ang hinintay namin para maging kami. Mahal ko po si Dave noon pa man. Itinago ko lang siya sa puso ko. Seryosong turan ng dalaga. Kailan naman ninyo balak magpakasal? Tanong ng kanyang ama. Anytime po, tito. Pero gusto pa rin namin bigyan ng kaukulang luksa ang anak ni Jace. So, maybe next year po. Or kapag nakatapos na siya. Makakapaghintay naman po ako. Isa pa, magli-live-in naman po kami. Si Dave na ang sumagot. Sige, pero alagaan at ingatan mo ang anak namin, iho. Hiling ni Don Joseph. Gagawin ko pong prinsesa kung iyon ang kapapanatag ng loob niyo, tito. Seryosong wika ni Dave. Okay. Pagkatapos ng 2 buwan ay uuwi kayo sa hasyenda. Gaganapin doon ang kasal nitong si Jake. Ani Don Joseph. Opo, sagot ni Jace. Ngayong gabi na ang balik namin sa hasyenda. Maraming naiwang trabaho roon. Hindi kami maaring magtagal dito. Basta kapag nagka-problema, tawagan ninyo kami. O kaya ay si Jazz. Bilin ulit ng Don. Opo. Ilang sandali pa silang naglagi roon bago nagpaalam. Mag-iingat kayo. Ani ng ina ni Jace. Opo. Halos sabay nilang sagot. Yumakap si Jace sa mga ito bago sila tuluyang umalis. Maya-maya ay lulan na sila ng kotse ni Dave. Mami, saan mo gustong mag-dinner? Tanong ng binata kay Jace. Sa kwarto, Dad. Biro naman ng dalaga. Ikaw talaga, kung nagkataon lang talaga na wala kang sugat sa tiyan, magdi-dinner ka talaga sa kwarto natin. Pero sa ngayon, sa restaurant muna, okay? Doon na lang tayo magsimula sa bahay na lilipatan natin. Seryosong wika ni Dave. Okay. Maikling sagot ni Jace. Kiss mo nga ako. Ani Dave. Nagdi-drive ka kaya, mamaya na lang. Sagot ng dalaga. Mabilis lang naman, sige na. Pangungulit ni Dave. Mabilis na hinalikan ni Jace ang binata. Sarap? Sambit ni Dave pagkatapos. Natawa na lamang si Jace. Dumaan na sila sa isang restaurant malapit sa kondo upang bumili ng hapunan. Mami, ako na lang ang bababa. Malamig na, baka mabinat ka. Saad ni Dave. Okay, bilisan mo ha. Sagot ni Jace. Oo. Mabilis na ninakawan ng halik si Jace. Walang nagawa ang dalaga kundi ang umiti dahil mabilis na umibis ang binata. Narinig na lamang niya ang paglak ng pinto ng kotse. Habang naghihintay ay kinalikot muna ng dalaga ang cellphone ni Dave. Nanlaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan niya ang mga half-body naked ni Dave. Dahil sa 6 na magandang tanawin. May ilang litrato rin silang dalawa roon. Hindi mo naman ako pinagnanasaan sa lagay na yan. Ani Dave na ikinagulat ng dalaga. Daddy naman ang gugulat. Ani niya rito. Kasi naman busy ka. Look oh, yan pa talagang picture kong yan ang pinagmamasdan mo. Ani nito na ang tinutukoy ay ang litrato na half-naked body. Dad, gagawa natin ng paraan mamaya. Biro ni Dave at saka kinindatan ang dalaga na sinamahan ng pilyong ngiti. Ikaw talaga, umuwi na nga tayo, baka gawan mo pa ng paraan dito. Biro ng dalaga. Nagtawanan na lamang silang dalawa. Mabilis lumipas ang mga oras, araw, buwan at taon. Congratulations, Mommy. You're now a pediatrician. Maluwalhating bati ni Dave kay Jace pagkatapos ng graduation ceremony ng dalaga. Thank you, Dad. Sagot ng dalaga at niyakap ang katipan. We're so proud of you, anak.
Masaya namang wika ng ama ng dalaga. Thank you po at nandito kayong lahat. Thanks for all the support, Mommy, Daddy, and my 2 handsome brothers. At syempre sa'yo, Rian. Masayang wika ni Jace. Family hugs. Ani ni Dave. Nagyakapan silang lahat. Sa wakas ay natupad na rin niya ang kanyang naudlot na pangarap. Makalipas ang ilang sandali ay nilisan na nila ang pinangyarihan ng graduation ceremony. Isang engrandeng selebrasyon ang inihanda para kay Jace sa bahay na binili ni Dave para sa kanila. Dad, hindi ka naman naghanda ng gusto, no? Biro niya sa binata. Espesyal kaya dapat espesyal din lahat. Basta para sa'yo. Sagot ni Dave. Sus, ani niya at saka hinalikan ang binata sa labi. Mi, huwag kang ganyan. Baka buhatin na kita doon ka mag-celebrate sa kwarto natin. Bulong sa kanya ni Dave. Kurot sa tagiliran ang tinamo nito buhat sa dalaga. Pagkatapos ng kulitan at lambingan nila ay humarap na sila sa mga bisita. Walang kaalam-alam si Jace na mayroong malaking sorpresa pa ang naghihintay sa kanya. Mi, wait for me here, okay? Ani ni Dave maya-maya. Tumango ang dalaga. Hinalikan pa ng binata bago iniwan. Jace? Tawag ng pamilyar na boses sa dalaga nang wala na si Dave. James? Long time no see. Kumusta? Ayos lang, kababalik ko lang galing New York. Kinuha ako ng producer, katatapos lang ng kontrata ko, kaya heto, nagbalik na ako. Sagot ni James. Paano mo nalaman itong nilipatan namin? Tanong ng dalaga. Sinama ko po siya, doktora. Sagot ni Belle na nakalapit sa kanila. Nagpalipat-lipat ang tingin ng dalaga sa dalawa. Girlfriend ko po si Belle. Agad na sagot ni James. Okay. Nasabi na lamang niya. Jace, nabalitaan mo bang nangyari kay Ralph? Maya-maya ay tanong ni James. Oo, kasama siya sa mga nahuling promotor ng droga. Kahit hindi ko siya pinakulong, tadhana naman ang naningil sa mga kasalanan niya. Masaya na ako ngayon sa buhay ko, kasama si Dave. Kaya hindi ko na naaalala pa masyado ang nakaraan. Kahit hindi na mabura ang peklat sa pagkatao ko, at least may natutunan ako. Sagot ng dalaga. Congratulations pala, natupad mo ng pangarap mo. Ang sakit minsan magbiro ng tadhana, no? Parang pelikula lang ang tagbo ng buhay. Saad ni James. Yeah, pero sa huli may natututunan pa rin naman tayo. Nginitian pa niya ang binatang aktor. Matagal ko rin hinintay ang pagkakataong ito, ang maging akin ka. To show you how much I love you and care for you. I almost give up the fight. But now, you're here with me. And I'm so grateful for having you in my life. Romantikong salitang naririnig nila na ikinalingon nila sa gawing likuran. Dave was there, standing and holding a carnation bouquet of flowers. Matamis nang umiti ang dalaga dahil na sorpresa. Parang tumigil ang mundo ng lahat. Mommy, the long wait is over. I want you to be mine, legally. I wanna grow old with you. You are my everything now. Jazel D, will you marry me? Matatamis muling turan ng binata kasunod ng pagluhod sa harapan ng dalagang tila na itulos sa kanyang kinatatayuan at nakatitig lamang kay Dave. Yes, Daddy. Yes. Masayang tugon ng dalaga kahit medyo maluha-luha ng natauhan at napagtantong totoo ang mga nangyayari. Isinuot ni Dave ang engagement ring. Pagkatapos ay masuyong hinalikan ang daliri ng dalaga. Bago tumayo. Sinibasib niya ito ng halik. Pagkatapos ay mahigpit na yakap. Walang pagsidlan ang kaligayahan sa gabing iyon. Dahil bukod sa espesyal
ay puno pa ng sorpresa. 2 months later. Mi, tama na yan. Matulog na tayo please. Palambing na anyaya ni Dave ilang linggo pa lamang matapos silang ikasal. Matutulog? Kung saan-saan na naman napupunta yung kamay mo. It's too early. I need to finish this. Sagot ni Jace. Mi, sige na. Bukas na yan. Next week pa naman ang exam mo. Please. Patuloy niyang pangungulit. Okay. Mauna ka na sa room natin. Susunod na ako. Saad ni Jace. Hindi napaghandaan ni Jace ang ginawa ni Dave. Kaya napatili siya. You're so bad. Biro niya rito. I admit that. But this bad boy will make you crazy in bed. Am I right? Pilyong sabi nito sabay halik. Pagkatapos ay mabilis na ipinasok sa loob ng kanilang kwarto, katabi lamang ng library. Kaagad din niyang inangkin ang mga labi ni Jace nang nailapag sa ibabaw ng kama. Kapwa habol ang kanilang hininga nang panandaliang nagkahiwalay ang kanilang mga labi. Minuto lang ang lumipas ay muling nagsasagupaan ang kanilang mga labi. Mommy, I love you. Bigkas ni Dave sa gitna ng kanilang halikan. I love you more, Dad. Bring me beyond the clouds. Hiling ni Jace. Me, sambit ni Dave. Puro matatamis na salita na lamang ang kumakawala mula sa kanilang mga bibig. Hindi alam ni Jace kung saan siya kakapit tuwing daraanan ng dila ni Dave ang kanyang katawan. Especially when Dave uses his tongue and plays inside like cotton buds. Nasasabunutan na lamang nito ang kanyang asawa. She closed her eyes to feel the pleasure and moan every now and then. The pleasure, sweetness, and happiness when you are making love with someone you truly love is the priceless one. Hindi pilit, kusang binibigay at lalong hindi ninakaw. Daddy, please. Pakiusap ni Jace. Gumapang pataas ang labi ni Dave hanggang sa muling natagpuan ang labi ng kanyang asawa. Kusa nang naghiwalay ang mga hita ni Jace to welcome the king in his throne. Dave moving faster, deeper, and harder. He wanted to satisfy his wife with pleasure and love. Habol ang paghingang nakaibabaw si Dave kay Jace. Pagkatapos marating ang lampas-langit na kaligayahan, dulot ng mundong kanilang pinagsaluhan. Maya-maya ay pabagsak na nahiga si Dave sa tabi ni Jace. Thank you, Dad. Ani nito. I always wanted to give the best. I love you, Mommy. Sagot ni Dave. I love you more, D. And it's my turn. Ani Jace at mabilis na pumaibabaw rito. And do the same like what her husband did while ago. Kung nakailang ulit sila, ay sila lamang ang nakakaalam. What's important for them is what makes them happy and satisfied. It's all about love. Gaano man kahirap ang pinagdaanan mo, nagkamali ka man minsan, ang importante, kapag dumating ang pagkakataon na pwede nang itama ang lahat, ay gagawin mo at hihingi ng tawad sa mga nasaktan mo. Pagkatapos ng ilang ulit na inabot ang kaligayahan, ay sabay na nilang pinikit ang kanilang mga mata na may matamis na ngiti sa kanilang mga labi. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa mga sumubaybay. Hanggang sa susunod na kwento.